Sa sobrang baba ng satisfaction ratings ni BBM na mula sa negative 3 ay mas lalo pang bumagsak sa negative 15. Sobrang baba na po. Pero ayon kay Claire Castro, tuloy-tuloy pa din po ang pagtatrabaho ng Pangulo para daw maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan, lalo na raw sa nangyayari sa Middle East ngayon. Tuloy-tuloy daw ang pagbigay ng ayuda, good governance, basta daw tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Ang tanong, naramdaman nyo ba yan, yung sinasabi ni Auntie Claire? Tuloy-tuloy daw ang bigay ng ayuda. Lahat ba nabibigyan ng ayuda? Di ba? Lahat ba? Lahat na lugar ba binibigyan ng ayuda? Ni yung 10 kilong bigas nga, pili lang yung mga lugar na binibigyan nila, di ba? Pili lang. Kung kailan lang pupuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos doon magbibigay ng bigas, lahat ba nabigyan? Pili lang po ang binibigyan ng 10 kilong bigas. Di ba? Pili lang. Yan ba ang sinasabi ng Auntie Claire na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Pangulo? Hindi po sasadsad ng ganyan kababa na negative 15 kung naramdaman po ng taong bayan yan. Tapos, ikinumpara niya sa survey ng UKTA. Alam na po natin yung UKTA eh. Hindi po ano yan, hindi po parehas yung UKTA. Pinakamagandang survey talaga yung SWS. The best po sila pag sila yung nag-survey. The best po talaga. Totoo po talaga yung survey nila. Grabe, negative 3 naging negative 15. Sobrang baba na. Satisfaction ratings yan ha. Satisfaction ratings Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yan ba ang talagang nagtatrabaho? Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho? Kasi kung tuloy-tuloy talaga yung pagtatrabaho at nararamdaman ng mga tao, tataas yung ratings niya. So, ibig sabihin, dahil sa baba ng satisfaction ratings niya, hindi po naramdaman ng karamihan ng mamamayang Pilipino kung nagtatrabaho man ang Pangulo. Di ba? Tuloy-tuloy daw ang bigay ng ayuda. Di ba? Good governance. Yan daw ang ginagawa ng Pangulo. Lalong-lalo na raw sa pangyayari ngayon sa Middle East, yung kaguluhan doon. Ang problema, naramdaman ba? Di ba? Naramdaman ba? Grabe nga eh, kahit sa Senado, ang gulo-gulo na nga eh. Wala na yung balita natin, puro kaguluhan na lang sa Senado. Pag-aresto ni Senador Bato, yan na lang, wala tayong naririnig na kung magandang nangyayari ngayon. Wala, puro gulo. Paano naman kasi, puro na lang Sara Duterte na lang yung pinipit-pit nila. Di ba? Halos lahat na lang ngayon ng mga majority sa Senado nakakasuhan. Dahil yan sa impeachment. Impeachment po ang dahilan dyan. Para pagdating sa butuhan, kung hindi pwede makabuto yung nakakulong na senador, hindi sila makakabuto. Pero ang problema, kailangan nila ng 16 vote para ma-convict si VP Sara Duterte. Grabe po mga pangyayari ngayon. Kaya alam nyo, kung magkataon na si VP Sara Duterte ang magiging sunod na Pangulo, siksikan po ang kulungan ng mga kurap. Hindi po siksikan ng mga kriminal, kundi maging siksikan na po sa mga kurap na mga tao sa Pilipinas. Marami po talagang makukulong dyan. Marami po. Kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo, ang dami po talagang makukulong. Ang dami po. Kaya ngayon, ano sila ngayon? Tudo kayod sila ngayon na talagang pagsikapan nila na hindi makakatakbo si VP Sara Duterte. Dahil once na nakakatakbo si VP Sara Duterte, alam po nila na mahirapan silang talunin. Mahirapan po talaga nilang talunin si VP Sara Duterte. At kapag nagiging Pangulo, naku po talaga ang mangyayari dyan. Siksikan po talaga ang kulungan ng mga buhaya. Sigurado yan, siksikan po talaga. Kaya ngayon, habang may oras pa sila, tudo-tudo talaga sila. Tudo-tudo. Kita mo yung Senado ngayon. Wala naman ibang pagkaanuhan yan eh. Bukod sa flood control na yan, malita, saka yung impeachment. Kaya sana sa Senado, umpisa na kagad yung Blue Ribbon at ipatawag na yung X-18 Marines para magkaalaman na talaga eh. Magkaalaman na. Grabe na po ang pangyayari sa ano natin ngayon, sa bansa natin. Grabe po kagulo. Hindi po sila nagkakasundo para sa bayan. Tapos iba-iba dyan, yung iba magsalita dyan,
para sa bayan daw ginagawa nila. Para sa bayan, pansarili nyo lang, hindi para sa bayan yan. Di ba? At saka, kumustahin naman po natin doon sa ICC, yung trial ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaano pa po dahil nga sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabaga, yung mga hurado ngayon, nag-ano muna sila ng expert kung talagang pwede iharap si Pangulong Rodrigo Duterte o fit ba talaga sa trial. Kasi matanda na eh. Mamaya, nakakalimot na sa mga gusto niyang sabihin, di ba? Hindi na pwede sa trial yan pag mga ganyan. Sabaga, makalimutin at sabaga makalimutin. Sana nga hindi na ma-fit sa trial si Pangulong Rodrigo Duterte para pauwiin na nila yan. Bigyan nila ng ano yan, sabaga kalayaan yan. Palalayain na nila yan kapag hindi na fit. Ano pang gagawin nila sa trial kung hindi naman pwedeng i-trial yung tao dahil sobrang tanda na, may sakit na. Ano pang makukuha nila doon? Baka hindi pa tapos yung trial na yan. Hindi na kakayanan ni Pangulong Rodrigo Duterte yan. So dasal po tayo. Pero sa tingin ko talaga, makakauwi yan si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi yan. Makakauwi po talaga yan. Paniwala po tayo, makakauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Paniwala lang po. Tiwala lang po talaga sa taas. Tiwala lang po. At saka si VP Sara Duterte, tiwala lang din po tayo na malalampasan niya lahat yung mga pagsubok na kinakaharap niya ngayon. Pagsubok ng mga kadiliman. Kadiliman po ang may gawa niyan kung bakit naging ganyan si VP Sara Duterte. Iniipit, pinagtulungan dahil gawa ng kadiliman yan. Darating ang panahon na may liwanag para kay VP Sara Duterte at pag-asa sa bayan. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa. May pag-asa po darating. May pag-asa po talaga. Maniwala lang po tayo sa taas.